halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya at dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin ang abad at pantas ng simbahan na si San Bernardo. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga OFW. Lalo na yung mga namumroblema ngayon. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan at sa pagkadarang sa liwanag na ito ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat aluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milu ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng Ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huwatam, tumayo siya sa itaas na bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang magmamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong,
Magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Puon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o puon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Puon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Puon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Puon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng magkikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumbas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagdatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima na ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, hinakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa malakas at madaling makapagpalungkot sa atin ay yung mga tinatawag nating unfulfilled promises and expectations. Yung mga pangako sa atin na napako at yung mga napag-usapan natin ng tao pero hindi naman ibinigay o tinupad ito. May mga tao po kasi talaga na hindi marunong tumupad sa pangako. At may mga tao rin po talaga na hindi ino-honor ang mga bagay na napag-usapan. Sa kabilang banda, may mga tao rin naman na gustong tumupad ng pangako. Gustong i-honor kung ano yung napag-usapan. Kaya lang, may pagkakataon na biglaan, may problemang mararanasan na nagiging dahilan upang hindi nila matupad ang mga pangako o napag-usapang yan. Ito po ay isang katotohanan ng buhay na dapat po nating tanggapin upang hindi tayo mapako sa kalungkutan at panghihinayang. Dito naman po papasok ang kaibahan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya ang kanyang mga pangako ay tiyak nating po pwedeng asahan. Amen? Amen po ba? Parang napipilitan lang kayo sumagot. Father naman kasi, hanggang ngayon di ko pa nakukuha yung hinihiling ko. Hanggang ngayon, di pa rin maayos ang buhay ko. Hindi pa rin nagbabago. Yung ipinagdarasal kong magbago. May sakit pa rin ako, may sakit pa rin ang mahal ko. Namatay nga po yung isa pang pinagdarasal. Something like that. Di po ba? Kung minsan nasasabi rin natin yan, kasabay ng tanong na, ang Diyos nga ba ay marunong tumupad sa pangako niya? Nandiyan nalulungkot na tayo. Nandiyan nagagalit na tayo. Hindi ko naman po sinasabing hindi natural na maramdaman natin yan. Pero tanungin muna po natin, kung yung bang pangako ng Diyos allegedly na pinangahawakan natin, ay totoo nga bang ipinangako ng Diyos sa atin? Nasabi ko po yan kasi sa isang parte ng talinghaga sa ating gospel reading ngayon ay narinig natin ang pagrereklamo ng mga naunang nagtrabaho doon sa nagpatrabaho dahil nakatanggap sila ng sweldo o upa, nakatumbas din, katulad din ng mga nahuli lang nagtrabaho. Sa madaling salita, nag-expect sila ng mas malaking upa o sweldo. But the point is, hindi naman yun ang ipinangako nung nagpatrabaho sa kanila, di ba? So, ba't malulungkot sila in verse? At magagalit sila? Ang tanong ay, ilan kaya sa atin ang tulad ng mga ito? Feeling entitled for something that God did not really promise. May I remind you mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos na mawawalan tayo ng problema sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo, nandiyan siya ang problema. Yes, merong masasolve. Pero, may darating pang iba. In fact, may mga problema na po pwedeng in our lifetime, here on earth, ay hindi masolve talaga. Pwedeng hindi talaga ka magbago. Ang asawa mo, ang anak mo, pwedeng hindi ka talaga gumaling sa sakit. Pwedeng hindi mo talaga maabot ang pangarap mo. Pwedeng hindi mo talaga makuha yung saktong hinihiling mo. Kasi hindi ipinangako ng Diyos sa atin ito. Hindi pinangako ng Diyos sa atin na yayaman tayo or at least gaganda ang ating buhay kapag tayo sumunod sa Kanya. And yes, kahit pa tayo magsikap pa. Hindi pinangako ng Diyos na kapag tayo nagsisi sa kasalanan, yung consequence dito sa lupa, hindi na natin maranasan. Kaya yes, kahit na lubos na ang pag-isisi mo, pwede ka pa rin magkasakit.
Pwede ka pa rin bawian ng buhay. Pwede ka pa rin maghirap. Pwede ka pa rin malagay sa alanganin. Pwede ka pa rin managot sa ginawa mo. Hindi rin ipinangako ng Diyos, kaugnay nito, na ang lahat ng mga nagkakasala sa mundong ito, sa buhay na ito ay mananagot. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit minsan, madalas, may mga nakalulusot talaga. Because following Jesus or being a Christian is not really about us. It's really about God. Ito'y tungkol sa pagsunod natin sa Kanya. Pagtitiwala natin sa Kanya, pag-alay natin ang buhay sa Kanya. Siyang nagpapatrabaho, siyang nag-uutos, at ang terms niya, ang siyang masusunod. Kaya nga, nagkalat sa Bible yung encouragement sa atin na magdasal, sumampalataya, magtiwala, maging matyaga. Kasi ina-anticipate na ng Diyos, given na para sa Diyos, na makararanas tayo ng problema. Pero kahit ang mga problemang ito ay kailangan natin upang maging matatag tayo, upang sa Diyos ay mas maging malapit tayo, upang mas maging tunay ang pananampalataya natin, upang matanggap natin ang totoong ipinangako ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Na kapag nakamit nga po natin, ay marirealize natin na talagang sulit ang lahat ng mga hirap na ating pinagdaanan. Totoo po na mahirapan po kayong tanggapin itong sinasabi ko kung ang pangako ng Diyos ay ifo-focus lang natin sa pag-solve ng problema natin. Ifo-focus lang natin sa pagganda ng buhay natin. Ifo-focus lang natin sa pagkakamit ng mga bagay na hinihiling natin. Totoong may blessings. Totoong blessings ang lahat ng yan. Pero dapat hindi tayo ma-focus dyan sapagkat ang ultimate na pangako ng Diyos sa atin, buhay na wala hanggan. Kaugnay nito, pangako ng Diyos sa atin, kapayapaan na hindi ma-explain naman. Kapayapaan sa gitna ng mga problemang naranasan. Tunay na kaligayahan kahit sa mga simpleng bagay lamang. Ipinangako ng Diyos sa atin na kung hihilingin natin, patatatagin niya ang pananampalataya natin. Na kung gugustuhin natin, patatatagin niya ang pag-asa natin. And that is in spite of our suffering. Yun talaga ang pinangako ng Diyos sa atin. Ang culmination nga ay buhay na wala hanggan. Yun ang dapat nating asahan. Sapagkat yun ang talagang makakamit natin sa tulong ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi na wag na tayo magpasalamat sa Diyos kapag malusog tayo, kapag okay ang buhay natin, kapag wala tayong ganong problema, kapag naabot natin ang mga pangarap natin. Because these are also blessings. Pero wag tayong mapako lamang sa mga ito. Sapagkat may mas mga mahalagang blessing kesa dito. At yun, ultimately talaga, ang ipinapangako sa atin ng Panginoon. And so, tanungin natin ang ating sarili kapag nagtatampo tayo sa Diyos, kapag nalulungkot tayo. At para hindi rin tayo mapako sa lungkot, sa tampo. Yung bang ina-expect natin na ibibigay ng Diyos sa atin, ay talagang ipinangako niya sa atin. Sana lawakan po natin ang isip natin at mangyayari lamang po yan kung talagang ang Diyos, ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang siyang blessing na talagang pinaka-pursue natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya ang
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang sama. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagkita. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo. Panginoon, pasensya na po at humihingi kami ng tawad sa iyo sa mga pagkakataong sinisika namin para sa pangako naming pinanghawakan mula sa iyo na hindi mo naman talaga pinangako. Inassume lang namin na ibibigay mo, ipapakita mo, papangyayarihin mo. Pero higit pa sa mga ito, itinataas namin ang aming pananampalataya sa iyo upang kami sumunod sa kung ano talaga ang nais mo. At ang asahan namin ay ang pangako mong kapayapaan, ang pangako mong kaligayahan, ang pangako mong buhay na wala hanggan sa kabila ng mga problema na naranasan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lamang sa paraan na wala ang problema mo. Hindi lamang sa paraan na maibibigay sa iyo yung gusto mo. Hindi yun eh. Kung lalapit ka kay Jesus, if you'll be very much connected with Him, yun ang pinakamahalaking blessing. Despite our suffering, mayroong magandang mangyari. Ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin, maramdaman natin, kakasama natin sa buhay na ito hanggang sa buhay na wala hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo, yun ang pinangako niya at yun ang tutuparin niya. Basta manampalataya ka, sumunod tayo, magtiwala tayo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butil na humitik ng buhay, na tipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay, nasa mga bagi ng kinumpol na ubas, inading mga bunga, ang katasay naging alam, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nudukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan ngayong ginugunita namin ang apat na si San Bernardo na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan tulad ni San Bernardo at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tayo'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal, kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. San Bernardo, lahat ng mga banalan na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami atihas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, ang nangako na hindi niya tayo pababayaan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso
niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalayan, nahantong ay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa kipat lubay, diwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, magganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagupilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kasama kayo ng mga hindi napupunta dito, pero nagbibigay pa rin ng tulong. Maraming salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. At yan naman po ang lagi naming dasal, personal kong dasal. Para sa salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazarus. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer
we sing to you. Let your tears in our minds and hearts as once they fell at last unless